Lahat daw tayo ay may choice sa buhay. Kung ikaw, papipiliin ka, ano ang uunahin mo? Ang ipaglaban ng dignidad mo? O siguraduhin na maging maayos ang buhay ng pamilya ninyo? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na hatid ko sa inyo for today's video. Nako, ang kwentong ito ay makapagbagbag damdamin pero at the same time ay may lesson ka namang makuha at syempre may mga emosyon din na mahuhugot mula sa kaibuturan ng iyong puso. Charot. Bago tayo mag-umpisa, alam nyo na, Shop in Style, paki-follow po sa Facebook at syempre, pakitignan na rin ang kanilang mga paninda dahil sigurado ako may magugustuhan ka kasi napaka-quality naman talaga. Thank you, Cutie Hot Mom, aka Ma'am Rose. Maraming salamat. Ayan po ang ating link sa Shop in Style sa ating description box below. Huwag na nating patagalin, eto na ang ating tampok na kwento for today's video, dito lamang sa nag-iisang paborito ninyong programa, assuming lang, ang Dear Mama Mia. Maraming mga bagay na ating isinasakripisyo para lang siguraduhin na mas magiging maayos ang buhay ng ating mga mahal na pamilya. Dear Mama Mia, ako po si Leia, 28 taong gulang na ako ngayon. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang amoy ng lupa sa aming baryo sa Samar. Ang halong alat ng pawis at hangin mula sa dagat. At ang bigat ng buhay na parabang nakapasan na sa balikat ko kahit bata pa lamang ako. Hindi kami mayaman, Mama Mia. Hindi rin kami mahirap sa mata ng iba. Pero sa loob ng aming pamamahay, ramdam na ramdam ko ang kakulangan. Ang aming bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kapag umuulan, hindi lang tunog ng patak ang maririnig mo, kundi pati na rin ang kaba sa puso mo sa pag-iisip kung saan na naman papasok ang tubig. Tuwing gabi, sabay-sabay kaming matutulog sa banig. Minsan, nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa matinding gutom. Tahimik kong hahawakan noon ang tiyan ko, pilit pinapakalma ang kumakalam na sikmura. Tiisin mo lang, Leia. Tiis lang. Lagi kong bulong noon sa sarili ko kapag nagigising ako sa kalagitnaan ng gabi. Ang papa ko po ay isang magsasaka. Ang mama ko naman ay nanglalabada sa mga kapitbahay at mga karapit-barangay. Dun siya kikita. Wala silang reklamo sa buhay namin. Kahit kita ko na sa mga mukha at mga mata nila ang matinding pagod. Ako ang panganay sa aming magkakapatid at kahit walang nagsabi sa akin, alam kong sa murang edad ko ay may responsibilidad na nakaatang sa balikat ko, Mama Mia. Araw-araw po, sumasama ako sa papa ko sa bukid. Maaga kaming gumigising. Minsan, hindi pa sumisikat ang araw ay gising na kami. Madilim pa ang paligid pero kailangan na naming kumilos. Ramdam ko ang lamig ng lupa sa aking mga paa habang naglalakad kami ni Papa. Bit-bit ni Papa ang kaniyang mga gamit at ako naman sumusunod lang sa kaniya sa likuran.
Leia, dito ka na lang sa gilid ha, sabi niya minsan. Pero umiling ako. Gusto ko pong tumulong, Papa. Ngumiti siya. Yung ngiti na may halong lungkot. Habang lumalaki ako, natutunan ko ang lahat. Magbunot ng damo, magtanim, pati na rin ang pag-aani. Hindi ko man natapos ang pag-aaral ko, parang tinuruan naman ako ng buhay sa ibang paraan. Minsan, kapag nakaupo ako sa ilalim ng puno, minagmamasdan ko ang kalsadang malayo sa amin. May mga dumadaan na jeep. May mga taong mukhang may pupuntahan. Doon ko naisip, paano kaya ang buhay sa labas ng aming munting baryo? Hindi ko sinabi kahit kanino ang iniisip kong yon, Mama Mia. Pero sa puso ko, may maliit na boses na nagsasabing, may mas malaking mundo pa para sa'yo, Leia. Mama Mia, nakakahiya man pong aminin pero hanggang grade 6 lang po ang natapos ko. Naaalala ko pa ang araw na sinabi ni Mama na hindi na ako makakapagpatuloy pa sa aking pag-aaral. Anak, pasensya na ha. Mahina niyang sabi habang iniiwasan ang tumingin sa akin. Hindi ako umiyak sa harap niya. Ngumiti pa nga ako, Mama Mia eh. Okay lang po, Ma. Naiintindihan ko po. Tutulungan ko na lang po kayo. Pero nung gabing yun, tahimik akong umiyak. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil alam kong doon pa lang, unti-unti nang nagbabago ang landas ng buhay ko. Nang mag-18 na ako, Mama Mia, may dumating na pagkakataon sa akin. Ang aking tiya na kapatid ni Mama ay nag-alok. Sumama ka kaya sa akin sa bayan? May ipapagawa ako sa'yo. May sweldo ka pa. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Eto na ba yung hinahanap ko? Eto na ba yung isang pagkakataon na pinagdadasal ko? Eto na ba ang isang paraan para makatulong ako sa mga magulang ko? Hindi ako nagdalawang isip, Mama Mia. Ma, Pa, sasama po ako kay tiya. Tahimik lang sila. Pero nakita ko sa mga mata nila ang pag-aalala. At sa likod ng pag-aalalang yun, nakita ko rin ang pag-asa. Ang araw ng pag-alis ko, dala ko ay isa lang maliit kong bag. Konting damit lang ang laman nun at napakaraming pangarap. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa baryo namin, nakatanaw lang ako sa may bintana. Unti-unting lumiliit ang mga bahay. Unti-unting nawawala sa paningin ko ang kinalakihan kong lugar. Hindi ko alam na ang pag-alis ko na yun ay hindi lang pala isang simpleng paglalakbay, kundi isang simula ng isang kwento na babago sa akin sa habang buhay. Pagdating namin sa bayan, parang biglang nag-iba ang ikot ng mundo ko, Mama Mia. Kung sa baryo namin ay tahimik at puro huni ng kalikasan ng maririnig, dito naman ay parang hindi natutulog ang paligid. May mga tricycle na dumadaan kahit madaling araw pa lang naman. May mga tindahang bukas na at may mga taong tila laging nagmamadali. Tila laging may hinahabol o laging may naghahabol sa kanila. Napapatitig lang ako sa lahat ng nangyayari sa paligid ko. Parang isang bata na unang beses na nakakita ng perya. Hoy Leia, huwag kang patanga-tanga dyan. Halika na!
Sabi ng tiya ko habang hinihila ang bag ko. Opo tiya. Sagot ko na medyo nahihiya pa. Ang grocery ng tiya ko ay hindi naman po masyadong kalakihan. Isang simpleng tindahan na punong-puno ng mga nakadisplay na delata, instant noodles, bigas at kung ano-ano pang mga pang-araw-araw na bilihin. Pero para sa akin, napakalaki na nito. Amoy ko agad ang halo-halong samyo, kape, tuyo, mantika at sabon. Dito ka na tutulong simula bukas ha, sabi ng tiya ko. 100 kada araw ang sweldo mo. Libre ka na sa pagkain, pati na rin sa tirahan. Napangiti ako, Mama Mia. 100. Sa baryo, halos 1 araw na naming pagkain yun ng pamilya ko. Sige po tiya, gagalingan ko po. Kinabukasan, Mama Mia, 3:00 pa lang ng madaling araw ay ginising na ako. Leia, bangon na, magluluto pa tayo. Napabangon ako agad. Kahit mabigat pa ang katawan ko dahil hindi pa ako sanay sa mahabang biyahe, ay bumangon pa rin ako. Sa likod ng grocery ay may maliit na kusina. Doon niluluto ang mga pagkain na ibebenta namin. Pritong isda, ginisang gulay, minsan pansit, minsan naman bihon. Habang nagluluto kami, ramdam ko ang init ng kalan at ang pawis na tumutulo sa noo ko. Bilisan mo, baka maubusan na tayo ng oras. Madiing sabi ng tiya ko. Opo tiya. Hindi ako nagreklamo, Mama Mia. Kahit nanginginig ang kamay ko sa pagod, tuloy-tuloy lang ako. 4:00, bukas na ang tindahan. At dun na nagsimula ang paulit-ulit na araw ko. Habang tumatagal, nakikilala ko na ang mga suki ng tindahan. Leia, pakidagdagan nga ng sabaw. Sigaw ng isang construction worker. Uy, bagong mukha ka. Biro ng isang matandang lalaki. Ngumingiti lang ako, nahihiya pa ring makipag-usap. Pero sa loob lang ng ilang linggo, natutunan ko ring makibagay sa mga tao doon. Natuto akong magbilang ng sukli ng mabilis. Natuto akong umiti kahit pagod na ang katawan ko. At higit sa lahat, natuto akong magpanggap na okay lang ang lahat kahit na hindi. Pagdating ng tanghali, isinasara na ang tindahan. Pero hindi ibig sabihin nun na magpapahinga ka na. Nag-aayos pa kami, naglilinis, nagbibilang ng benta. Pagkatapos noon, tsaka pa lang ako makakaupo. Minsan, dun ako sa gilid, tahimik na kumakain. Habang ngumunguya, napapaisip ako, Mama Mia. Ganito na lang ba talaga ang buhay ko? Hindi ko alam kung masaya ba ako, pero alam ko kailangan ko tong gawin. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking pamilya. Isang hapon habang nag-aayos ako ng paninda, may 2 taong pumasok. Isang lalaki at isang babae. Hindi sila mukhang mga ordinaryong customers. Maayos ang kanilang pananamit. Malinis. Parang hindi galing sa pagod na trabaho. Ngumiti ang babae sa akin. Hi, ikaw ba si Leia? Nagulat ako kung bakit niya alam ang pangalan ko. Opo, bakit po? Napansin ka namin, masipag ka kasi. Sabi ng lalaki sabay sandig sa may counter. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Napatingin ako sa tiya ko pero abala siya sa likod. Salamat po. Ngumiti ulit ang babae. Malapit lang dito ang bahay namin. Kung gusto mo, dumaan ka minsan.
Hindi ko agad pinansin yon, Mama Mia. Pero makalipas ang ilang araw, bumalik ulit sila. At muli nila akong kinausap. Hanggang sa unti-unti, naging pamilyar na ang presensya nila sa akin. Isang hapon matapos magsara ang tindahan, naabutan nila ako sa labas. "Hoy Leia, libre ka ba?" tanong ng babae. Wala naman po akong ginagawa, ma'am." "Halika muna sa amin, sandali lang." Nagdalawang isip ako, Mama Mia, pero sa loob ko may kakaibang kuryosidad. Na para bang iniisip ko kung anong meron doon. At pagod na rin siguro ako sa paulit-ulit na nangyayari sa araw ko. Kaya gusto ko naman na kahit papaano ay maiba. Kaya pumayag ako. Pagpasok ko sa bahay nila, parang ibang mundo ulit ang bumungad sa akin. May ilaw na hindi madilim. May hangin na malamig. Yun pala ang tinatawag nilang aircon. Sa totoo lang, first time ko po na makaramdam ng aircon sa balat ko. May sofa, may malaking telebisyon. Hindi ko mapigilang mamangha at mapatingin sa paligid. "Relax ka lang, Leia. Parang bahay mo na rin to," sabi nung babae. Ngumiti ako, pero sa totoo lang, Mama Mia, hindi po ako komportable noon. May kakaibang pakiramdam sa dibdib ko pero hindi ko maipaliwanag. "Uy, subukan mo to," sabi ng lalaki habang inaabot sa akin ang isang baso. Hindi ko kilala kung anong laman noon, pero nung maamoy ko, alam ko agad na hindi ko gusto yon. At alam ko agad na alak yun, Mama Mia. Hindi po ako umiinom." "Nako, okay lang yan, konti lang naman. Tsaka para matry mo rin." Nag-alangan ako, pero dahil ayokong mapahiya at ayokong isipin nila na mapili ako, ay tinanggap ko yung binigay nilang baso. Pag-inom ko ay napangiwi ako sa sobrang sama ng lasa. "Ang tapang," sabi ko. Tumawa silang pareho. "Nako, masasanay ka rin dyan." Hindi ko alam noon, Mama Mia, na ang simpleng gabing iyon ay ang unang hakbang ko pala papunta sa pagbabagong hindi ko na makokontrol. Pag-uwi ko sa grocery, tahimik lang ako. Hindi ko sinabi sa tiya ko kung saan ako galing. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Siguro dahil alam kong mali. Siguro dahil alam kong hindi tama yung ginawa ko na sumama ako sa mga taong hindi ko kakilala. Pero sa kabila noon, may parte po sa akin na gustong bumalik dun sa bahay na yon. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa pakiramdam na kahit sandali, mawala ang bigat ng mundong hinaharap ko, ng mga responsibilidad ko. Mula noon, Mama Mia, paminsan-minsan na akong dumadaan sa bahay nila. Hanggang sa naging madalas na yon. Hanggang sa naging normal na. At hindi ko na napapansin na unti-unti na pala akong lumalayo. Hindi lang sa tiya ko, kundi maging sa sarili ko. Mama Mia, may mga desisyon sa buhay na akala mo maliit lang kapag ginawa mo. Isang inom, isang lakad, isang, sige sandali lang. Pero hindi mo alam, minsan doon na nagsisimula ang dahan-dahang pagbabago ng buong direksyon ng buhay mo. At ganun nga ang nangyari sa akin. Pagkatapos ng unang bisita ko sa bahay nila, hindi ko na dapat sana uulitin pa yun. Yun ang nasa isip ko nung una. Pero sa sumunod na mga araw ay may kakaiba. Habang nagtatrabaho ako sa grocery,
Parang bumibigat at bumabagal ang bawat oras. Paulit-ulit na lang. Mainit, pagod, tahimik, nakakasawa, walang bago. At sa gitna ng ganong rutina, nagsimula akong maalala yung pakiramdam sa bahay nila. Yung malamig na hangin na nagmumula sa tinatawag nilang aircon. Yung hindi ako kinakabahan sa bawat galaw ko. Yung pakiramdam na kahit sandali lang, may ibang mundong maaliwalas. May ibang mundo na masaya. Ibang mundo na tila wala akong responsibilidad. Isang hapon habang inaayos ko ang paninda, dumating silang dalawa ulit. "Leia," sabi ng babae. Nakangiti na para bang matagal na kaming magkakilala at magkaibigan. "Kumusta ka na?" Simple lang ang tanong, pero para sa akin, parang may bumukas sa loob ko. "Okay lang naman po," sagot ko, pero hindi naman yun yung totoo. "Dumaan ka mamaya sa bahay ha," sabi ng lalaki habang kumukuha ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa. "May konting salo-salo lang." "Wala kang gagawin doon, kakain ka lang. Magkukwentuhan lang tayo." Tumango ako. Kahit hindi pa ako sigurado ay sumang-ayon ako. Sa loob ko naroon ang dalawang boses. Isa na nagsasabing, "Huwag kang pumunta doon, Leia." Isa naman na nagsasabing, "Sandali lang naman eh. Wala namang masama kung makihalubilo ka." At sa huli, yung pangalawa yung nanalo. Sa gabing yun, Mama Mia, hindi ako agad pumasok sa bahay. Nakatayo lang ako sa labas, nakatingin sa ilaw, nakikinig sa ingay ng loob. May mga tawanan, may musika, may usok ng sigarilyo na umaabot hanggang labas. Huminga ako ng malalim bago ako pumasok sa loob. Mama Mia, hindi ko na maalala lahat ng detalye ng usapan. Pero ang malinaw sa akin, hindi na ito tulad nung unang beses kong punta dito. Mas komportable na sila sa akin. Mas madalas na nila akong kausapin. Mas madalas na rin nila akong tawagin. Parang unti-unti may puwang na akong binubuo sa mundo nila. "Dito ka na lang muna," sabi ng babae habang inaabot sa akin ang baso. "Relax ka lang, parang laging nakakapagod yung trabaho mo eh." Tumawa sila at ako ngumiti. Kahit na hindi ko alam kung bakit sila tumawa at kahit na hindi ko alam kung bakit ako ngumingiti. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na ang pagdalaw ko sa pamamahay nila. Hindi na ako nag-iisip ng matagal, na para bang natural na lang iyon. Pagkatapos ng trabaho, dun na ako agad dederecho. Hindi ko na rin masyadong kinakausap ang tiya ko tungkol doon. Iniisip ko na lang, Mama Mia, na yun ang pahinga ko mula sa maghapong nakakabagot at nakakapagod na trabaho. Hanggang isang araw, napansin na pala ng tiya ko ang mga kilos ko. "Leia," sabi niya habang nakataas ang isang kilay. "Saan ka ba lagi nagpupunta, bata ka ha?" Natigilan ako. "Sa kaibigan ko lang po." Tiningnan niya ako ng matagal. "Mag-ingat ka dito sa syudad," maikli niyang sabi. Pero hindi ko naiintindihan ang bigat noon, Mama Mia. Sa bahay nila, walang sigawan, walang pressure, walang utos, walang nakakapagod at mabibigat na trabaho. Kapag nandun ako, parang nawawala ang bigat ng grocery.
ng paggising sa madaling araw, ng pagod sa pagmamadaling magluto. May mga gabing tahimik lang kaming tumatambay sa kanilang tahanan. May mga gabi naman na nagtatawanan lang kami. May mga gabi na hindi ko na namamalayan ang oras. At dun nagsimulang magbago ang pananaw ko, Mama Mia. Siguro, ganito lang talaga dapat ang buhay. Isang gabi habang tahimik kaming nakaupo, nagsalita yung lalaki. Alam mo, Leia, mas bagay ka dito. Natigilan ako. Po? Oo, masaya ka naman dito, 'di ba? Hindi ako agad nakasagot dahil sa totoo lang, oo, Mama Mia, mas magaan nga dito. Mas tahimik ang isip ko. Mas hindi masakit ang mundo. At doon nagsimula ang mga delikadong bahagi o mas delikadong bahagi. Hindi dahil may isang biglang nangyari, kundi dahil unti-unti nagiging normal sa akin ang mali. Isang gabi, pauwi ako noon ng mag-isa. Madilim ang daan. Tahimik ang paligid. Bigla akong napatigil. Naisip ko, bakit ganito na kadalas ang pagpunta ko dun sa bahay na yon? Tama pa ba itong ginagawa ko? Pero bago pa lumalim ang tanong sa isip ko, binaliwala ko rin. Trabaho lang naman to. Bulong ko sa sarili ko. Wala namang masama. Hindi ko namalayan, dumadalas ng pagliban ko sa sarili kong buhay. Mas pinipili ko ang oras sa kanila kesa sa pahinga. Mas iniisip ko ang susunod na punta ko doon kesa sa kinabukasan sa grocery. At ang pinakadelikado sa lahat, Mama Mia, hindi ko na napapansin kung kailan ako nagsimulang nagiging ibang tao. Sa panlabas, pareho pa rin naman ako. Leia pa rin sa grocery. Ngumingiti pa rin sa mga customers. Nagbibilang pa rin ng mga sukli. Pero sa loob may unti-unting gumugulo. Parang dingding na matagal nang may bitak, pero hindi mo lang napapansin hanggang sa isang araw tuluyan na itong bumigay. Alam kong naguguluhan na kayo, Mama Mia. Sige na nga, dito pa lang aaminin ko na kung ano yung pinupuntahan ko. Isa po yung lugar na hindi dapat pinupuntahan ng mga inosenteng babaeng katulad ko. Opo, Mama Mia. Isa po yung lugar na hindi ko dapat pinupuntahan. Ang sabi nila, makikipag-usap lang naman ako eh. Ang sabi nila, sasamahan ko lang naman ang isang taong nalulungkot. Oo, yun lang naman eh. Iinom ng konti, makikipag-usap. Minsan tahimik lang habang sinasamahan ang isang customer. Ganun lang. Ang hindi ko alam, Mama Mia, na unti-unti pala akong hinihigop ng isang mundong hindi madaling talikuran. May mga sandali sa buhay na tahimik lang, yung walang sigaw, walang babala. Pero kapag binalikan mo, dun mo marirealize. Yun pala ang punto kung saan tuluyang nagbago ang lahat. Ganon ang gabing yun, Mama Mia. Hindi na bago sa akin ang pagpunta sa bahay nila. Parang naging bahagi na nga yun ang araw-araw ko eh. Trabaho sa grocery tuwing umaga. Pagod sa tanghali. At pagtakas ko sa gabi para pumunta sa bahay nila. Sa gabing yun, mas tahimik ang paligid. Walang masyadong tawanan, walang malakas na musika. Para bang may hinihintay lang. Leia, tawag ng babae. Mas malumanay, mas malambing kesa sa dati.
May gusto sana kaming i-offer sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero biglang parang bumigat ang pakiramdam ko. Po? Ano po yun? Extra work lang, sabi ng lalaki habang nakatingin sa akin ng diretsyo. Madali lang. Mas malaki ang kita. Tumahimik ako. Extra work. Mas malaking pera. Mama Mia, 2 salita sapat na para makuha ang atensyon ko. Malaking pera. Anong trabaho po yun? Tanong ko sa maingat na paraan. Hindi naman kasi ako ganun ka-inosente, Mama Mia. Alam ko naman na yung pakikipag-usap ko sa mga kliyente at kaibigan nila, bayad yun kasi binibigyan naman nila ako. Kaya alam ko naman na sooner or later, mas lalalim ang trabahong yun. Nagkatinginan silang dalawa at sa sandaling yun may kung anong hindi ko maipaliwanag na dumaan sa dibdib ko. Parang may gustong umatras pero hindi ko pinakinggan. Parang acting lang naman to, sabi ng babae. Role-playing kumbaga. May camera pero normal lang. Wala kang dapat ikatakot. Napalunok ako. Camera? Hindi ako sanay sa ganun. Hindi naman ako artista eh. Isa lang akong probinsyanang babae na naghahanap ng paraan para makatulong sa pamilya. Hindi po ba yan delikado? Mahina at maingat kong tanong. Naku hindi, kaming bahala sa'yo. Sabi nung lalaki at ngumiti pa. Subukan mo lang, kahit 1 beses lang. Kung ayaw mo, pwede kang tumigil. Simple lang, diba? Diretso niyang sabi. At sa panlabas, Mama Mia, parang ang walang masama. Sa loob ng isip ko, parang may 2 boses na nag-aaway. Huwag mong tanggapin, mapapahamak ka. Pero kailangan mo ng pera. May mali. 1 beses lang naman eh, susubukan mo lang naman. Naalala ko si Mama, si Papa, ang mga nakababata kong kapatid. Ang bahay namin na tumutulo kapag umuulan. Ang mga gabing gutom kami. At doon ko ginawa ang isang desisyon, Mama Mia. Sige po, susubukan ko po. Isang simpleng sagot. Pero yun na pala ang simula ng lahat. Ngumiti sila. Hindi ko alam kung bakit pero sa ngiting yun, may kakaiba akong naramdaman. Hindi saya, hindi rin naman galit. Kundi parang may alam sila na hindi ko pa alam. Pagkatapos ng gabing yun, hindi ko mapigilang isipin ang napag-usapan nila. Habang nasa grocery ako nagbibilang ng sukli, ay biglang pumapasok sa isip ko. Ano kayang mangyayari? Ano kayang roleplay ang sinasabi nila? Kaya ko kaya bang tanggapin yun? O kaya ko kaya ba na gampanan ng role-playing na yun? Minsan natutulala na lang ako. Leia, ano ba? Mali ang sukli mo! Sigaw ng tiya ko. Nagulat ako. Pasensya na po. Napansin niya ang kawalan ko sa aking wisyo. Ramdam ko, pero hindi ko sinabi ang totoo. Dumating ang araw, Mama Mia. Sinundo nila ako. Hindi na ako nagtanong pa ng marami. Siguro dahil takot din akong malaman ang sagot sa mga tanong ko. Habang nasa biyahe kami dahil sabi nila, sa ibang lugar daw gaganapin yung trabaho. Tahimik lamang ako, nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw na unti-unting dumadaan.
Parang bawat ilaw na yun, isang paalala na papalayo na ako ng papalayo sa dating si Leia. Pagdating namin, hindi ko alam kung nasaan na kami. Tahimik ang paligid. Walang gaanong tao. May kakaibang lamig sa hangin. Dito ka lang, sabi nung lalaki. Pumasok kami sa isang gusali, Mama Mia. Habang naglalakad kami sa loob, naririnig ko ang tibok ng puso ko. Malakas, mabilis. Hindi normal yon. Bago ako tuluyang pumasok sa kwarto ay napatigil ako. Pwede po bang bukas na lang natin to gawin? Mahinang sabi ko. Tumingin sa akin yung babae. Ngumiti siya pero iba na ang ngiti niya ngayon. Leia naman nandito ka na. Simple lang ang sinabi niya. Pero bakit ganun? Pakiramdam ko parang wala na akong choice. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong kumalma. Isang beses lang, Leia. Para sa pamilya. Bulong ko sa sarili ko. At doon ko tuluyang isinara ang pinto. Hindi lang ng kwartong yun, kundi ang pinto ng dati kong buhay. Hindi ko na ilalarawan ang mga sumunod na nangyari, Mama Mia. Hindi dahil nakalimutan ko na, kundi dahil hindi ko kayang balikan ng detalyado ang mga pangyayaring yon. Ang masasabi ko lang, sa loob ng ilang oras na yon, may bahagi ng pagkatao ko ang nawala at hindi ko na yun muling nahanap pa. Pagmulat ko, tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. May pagkain sa harap ko, Mama Mia. May damit. At may perang nakapatong sa mesa. 10,000 yun. Tinitigan ko yun ng matagal. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o dapat ba akong matakot. Doon ako umiyak. Tahimik akong umiyak, Mama Mia. Walang boses na lumalabas. Walang tunog. Pero ramdam ko ang bawat patak. Hindi ko alam kung kanino ako galit Basta alam ko galit ako. Sa kanila ba? Sa sarili ko ba? O sa sitwasyon? O sa kahirapan namin? O sa mundo? Leia, tawag ng lalaki mula sa pinto. Okay ka lang? Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung paano ang sumagot. Dahil sa sandaling yun, Mama Mia, naiintindihan ko na. Wala nang babalikan pa. Hindi na muling mabubuo pa si Leia. Si Leia na dating inosente. Si Leia na dating kayamanan ng kanyang mga magulang. Akala ko pagkatapos noon ay tapos na ang lahat. Akala ko, gaya ng sabi ko sa sarili ko, isang beses lang. Pero mali pala ako, Mama Mia. Dahil sa mundong yun, sa mundong napasukan ko nang wala sa oras, hindi pala ganun kadali ang umalis. At hindi ko pa alam na ang desisyong iyon ay hindi lang pala isang hakbang, kundi isang tuluyang pagkakakulong ng sarili ko sa dilim, Mama Mia. Ang akala ko noon na isang beses lang, hindi pala. Ang akala ko noon, natatalikuran ko agad basta't magkaroon lang ako ng 10,000 pampadala sa pamilya ko, ay kakayanin ko na dahil one time lang naman, di ba? Pero ang one time na yun, Mama Mia, magdudulot pala sa akin ng napakalalim na pighati, sugat at hirap. May mga sugat na hindi nakikita kasi walang dugo, walang marka sa balat. Pero sa loob mo, wasak na wasak ka na.
Ganun po ang pakiramdam ko, Mama Mia, pagkatapos ng gabing iyon. Paglabas ko sa kwartong pinasukan nila sa akin noon ay parang normal lang ang lahat. Tahimik ang hallway ng gusali. Walang kahit anong palatandaan na may nangyayaring mali. Parang ordinaryong araw lang. Parang ordinaryong gusali lang. Pero ako, hindi na ako yung dating ako. Habang naglalakad ako papalabas, pakiramdam ko napakabigat ng bawat hakbang ko, Mama Mia. Pakiramdam ko, hindi ko kakayanin na makalakad papalabas ng tuluyan sa gusaling yun. Mama Mia, parang may dala akong hindi ko maibaba na mabigat. Pagkabigay nila sa akin dun sa pangakong pera, hindi ko kaagad hinawakan yon. Nakatitig lang ako doon. 10,000. Hindi ko pa nahahawakan ng ganun kalaking pera o ganun kalaking halaga sa buong buhay ko. Oh, sa'yo na yan. Pinaghirapan mo yan. Sabi nung babae. Napapikit ako. Pinaghirapan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero sa huli, kinuha ko pa rin. Dahil sa isip ko, para ito sa pamilya ko. Habang nasa sasakyan kami pa uwi, hindi ko na kinaya. Hindi na po ako uulit. Sabi ko sa kanila. Mahina man ang boses pero punong-puno iyon ng takot. Tumahimik sila. Walang sumagot agad. Hanggang sa nagsalita ang lalaki. Sigurado ka dyan? Tumango ako. Opo, ayoko na po. Biglang nag-iba ang pakiramdam. Yung kaninang parang mabait at maayos ay tila nawala. Napatingin sa akin ang babae. Hindi na siya nakangiti. Leia, hindi ganun kadali ang iniisip mo. Mahina niyang sabi. Kinabahan ako doon, Mama Mia. Po? Inabot niya sa akin ang cellphone. May gusto kaming ipakita sa'yo. Hindi ko agad tiningnan yun, pero nung makita ko ay parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko na ilalarawan kung ano yun, Mama Mia. Sapat nang sabihin ko sa inyo na ako yun. At hindi ko na kayang itanggi ang katotohanan na yun. Kung ayaw mo na, sabi ng lalaki, kalmado ang boses. Respeto namin yan. Sandali akong nakahinga, pero sumunod ang mga salita na hindi ko makakalimutan. Pero sana, handa ka rin sa mga posibleng mangyayari. Anong ibig niyong sabihin? Sabi ko na nakatigagal. Pwede naming ikalat yan. Pwede naming ipakita sa kahit na kanino. Sa tiya mo, sa pamilya mo, sa mga kakilala mo. Sabi nung babae. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Hindi ako makapagsalita, Mama Mia. Hindi ako makahinga. Hindi naman sila sumisigaw. Hindi sila nananakot ng malakas. Pero sa kalmadong paraan nila ng pagsasalita ay mas lalo po akong nanginig at natakot. Dahil dun ko naintindihan. Simula sa araw na yun, wala na akong kontrol sa mga pangyayari sa buhay ko. Pakiusap. Mahina akong sabi. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang umiyak. Ayoko pong masira ang pamilya ko. Nahimik lang sila. Nakatingin at naghihintay. Hindi ka naman namin pipilitin, Leia. Pero mas magiging madali ang lahat
kung makikipagtulungan ka. Sabi ng lalaki. Makikipagtulungan. Isang salitang simple pero ang ibig sabihin ay sumunod. Manahimik. Magpatuloy sa kasalanan. Tumango ako. Dahan-dahan. Mahina pero malinaw. Opo. At sa sandaling yon, tuluyan na akong natalo. Hindi sa kanila, kundi sa sarili ko. Kinabukasan, Mama Mia, bumalik ako sa grocery na parang walang nangyari. Pareho pa rin ang mga tao. Pareho pa rin ang ingay. Pareho pa rin ang trabaho. Leia, ano ba? Ayusin mo yan! Sigaw ng tiyahin ko. Opo. Sumunod ako. Ngumiti. Nagtrabaho pero sa loob ko wala na akong maramdaman. Sa umaga, Mama Mia, ako si Leia na masipag sa grocery. Sa gabi, ako si Leia na tahimik na sumusunod sa pinapagawa sa akin kahit ayoko. Parang may dalawang mundo akong ginagalawan. At sa dalawang mundo na yon, ako ay nasa gitna at hindi makaalis. Sa mga sumunod na araw, hindi na ako ganong umiiyak. Hindi dahil okay na ako, kundi dahil napapagod na akong umiyak. Minsan tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. At sino ka na kaya ngayon? Tanong ko. Pero wala akong makuhang sagot sa loob ko. Ang pinaka nakakatakot sa lahat ay hindi yung unang beses, kundi yung sumunod at yung sumunod pa. Hanggang sa hindi na siya mukhang mali, kundi parang parte na lang siya ng araw-araw ko. Hindi ako nagsumbong, Mama Mia. Hindi ako lumaban ulit. Hindi ako tumakas, hindi dahil duwag ako, kundi dahil natatakot ako para sa mga taong mahal ko. Natatakot akong maiskandalo ang mga magulang ko. Sa bawat araw na pinipili kong manahimik, tila may kapalit. Unti-unting nawawala ang sarili ko. Unti-unting nabubura ang dating Leia. Ang dating si Leia. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, hindi ko na po siya kilala. May mga bagay sa buhay na sa una kinatatakutan mo, pero kapag paulit-ulit mo na silang nararanasan, hindi mo na namamalayan kung kailan sila naging normal. At minsan, mas nakakatakot pala na maging normal na lang ang mga maling bagay para sa'yo. Lumipas ang mga araw na parang magkakapareho lang. Gigising ako ng madaling araw, magluluto, magbubukas ng grocery, ngingiti sa mga tao, magbibilang ng sukli, at sa gabi pupunta ako sa kanila. Sa simula, bawat hakbang ko papunta doon ay mabigat, na para bang may pumipigil, na parang may nagsasabi sa aking tumakbo ka na palayo, tumakas ka na. Pero hindi ko pinakinggan ang boses na yun. Habang tumatagal, napapansin kong hindi na ako umiiyak. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako nagtatanong ng bakit ako. Sa halip, sumusunod na lang talaga ako. Tahimik, walang reklamo. Na para bang may bahagi ng sarili ko na kusa nang nagsara. Parang hindi ko na maramdaman yung sakit. Isang gabi habang tahimik kaming nakaupo, inabot ulit sa akin ang baso. Oh, uminom ka muna. Pampakalma. Sabi ng babae. Hindi na ako tumanggi. Ininom ko na. 1, 2, hanggang sa hindi ko na mabilang. Mainit sa lalamunan pero may kakaibang ginhawa itong dala sa akin. Parang unti-unting nawawala ang bigat sa dibdib ko. Hanggang sa dumating ang punto na hinahanap-hanap ko na yun. May mga gabing hindi ko na maalala ng buo. Parang may mga bahagi ng alaala ko ang nawawala. Parang pelikulang may putol-putol na eksena.
At sa bawat paggising ko, Mama Mia, mas madali nang tanggapin ang nangyari dahil hindi ko na rin kayang balikan. Hindi ko na napapansin kung kailan ako naging parte ng mundo nila. Hindi na ako bisita. Hindi na ako nahihiya. Hindi na ako nagtatanong. May mga bagong mukha akong nakikilala. Mga taong katulad ko rin. Yung iba matagal na dun sa kalakaran na yun. Yung iba mas bata pa nga sa akin noon. At sa mga mata nila, nakikita ko po ang sarili ko. Trabaho lang naman to, sabi nila lagi. Paulit-ulit ko rin yung sinasabi sa sarili ko para hindi ako mabaliw, para hindi ko isipin na may mali, para makatulog ako sa gabi. Unti-unti ay napapansin pala ng tiya ko ang pagbabago sa akin. Leia, bakit lagi ka nalang wala? Tanong niya isang araw. May lakad lang po. Anong lakad ba yan? Halos hindi ka na tumutulong dito ah. Tahimik lang ako. Hindi ko siya kayang tingnan sa mga mata dahil alam ko kung titingin ako sa kanya, ay baka mabasag ako. Isang gabi, umiinom ako. Amoy alak ako. Umuwi ako ng amoy alak. Leia, ganito ka na ba talaga? Sigaw ng tiyahin ko. Hindi ako sumagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil wala na akong lakas para ipagtanggol pa ang sarili ko. Kinabukasan, hindi na ako bumalik agad sa grocery. Sa halip, dumiretso na ako sa bahay nung mag-asawa. Pwede po bang dito muna ako? Tanong ko. Nagkatinginan silang dalawa at sabay nangumiti. Abay, syempre naman, sagot ng babae. At sa simpleng sagot na yon, tuluyan ko nang iniwanan ng dati kong buhay. Doon na ako tumira, sa bahay nila. Hindi na ako umuuwi sa tiya ko, hindi na ako bumalik sa grocery. Parang naputol na ang koneksyon ko sa dati kong mundo. Sa umaga, tumutulong na lang ako dun sa bahay nila. Sa gabi, ginagawa ko yung trabaho ko. Habang tumatagal, napansin ko ang pagbabago sa sarili ko. Nagkaroon na ako ng mas maayos na mga damit. Nakakapagpaayos na ako ng ngipin. Nakakapagpa-facial na ako. Mas maayos na ang itsura ko. Mas presentable. Kung titignan mo mula sa labas, parang gumanda ang buhay ko, Mama Mia. Pero unti-unti akong nauubos sa loob. May mga gabing nakahiga ako, nakatingin sa kisame. Tahimik, pero gising. At laging tinatanong ang sarili ko kung ito ba talaga ang gusto kong buhay. Pero wala akong makuhang sagot. Sa tagal ng panahon, natuto akong tanggapin ang sitwasyon ko, Mama Mia. Hindi dahil ito ang gusto ko, kundi dahil yun na lang ang kaya kong gawin. Mas madaling sumabay sa agos kaysa sa labanan ito. Mas madaling manahimik kaysa sa sumigaw. Sa harap ng iba, maayos ako, confident, parang alam lahat ang ginagawa ko. Pero kapag mag-isa na ako pa rin yung batang si Leia mula sa ibang probinsya. Yung nangangarap, yung nasaktan, yung naligaw ang landas. Ang pinaka nakakatakot sa lahat, Mama Mia, ay yung kaalaman na hindi na ako natatakot sa mundong ginagalawan ko. Na hindi na ako nagugulat kahit ano pa ang ipagawa nila sa akin. Hindi na ako umiiwas. Hindi na ako nagwawala. At doon ko na-realize na kapag nasasanay ka na pala sa dilim, hindi mo nahahanapin pa yung liwanag. Kung titingnan mo ako noon mula sa labas at ikukumpara mo sa itsura ko ngayon, iisipin mong umangat ang buhay ko.
na may pera na, may maayos na tirahan, may mga bagong damit at mamahaling gamit. At higit sa lahat, hindi na ako yung probinsyanang nahihiya sa kanyang sarili. Pero hindi lahat ng nakikita sa labas, totoo sa loob. Habang tumatagal, hindi na lang sa iisang lugar yung trabaho namin, Mama Mia. Minsan bumabiyahe na kami papunta sa ibang lungsod. Minsan sa ibang isla pa. Sa unang beses na sumakay ako ng eroplano, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Nakatingin lang ako sa bintana habang umaangat yung eroplano. Ganito pala ang pakiramdam. Bulong ko nun sa sarili ko. Yung batang Leia na nangangarap noon ay parang natupad ang isa sa mga pangarap niya. Pero sa loob ko may tanong, sa anong kapalit? Sa bawat trabaho may bayad. Minsan 2,000 isang gabi, minsan 5,000, minsan naman 10,000. Hindi ko na mabilang kung magkano ang kinikita ko sa isang linggo. Sa dami ng pera, natuto po akong gumastos. Natuto akong bumili ng mga bagay na dati pinapangarap ko lamang. Pero kahit gaano karami ang pera, may parte pa rin sa akin ang hindi mapunan. Sa mundong yun, iba't ibang klase ng tao ang nakikilala ko. May mga katulad kong napipilitan lang. May mga kusa namang pumasok. May mga matagal nang nandun na parang sanay na. Naku, masasanay ka rin, sabi nila sa akin. At tama nga sila, Mama Mia. Nasanay nga talaga ako. Pero hindi ibig sabihin nun na masaya ako. May mga pagkakataon na pakiramdam ko hawak ko ang sitwasyon, na ako ang may desisyon sa buhay ko, na kaya kong tumigil kahit kailan ko gustuhin. Pero sa tuwing susubukan kong umatras, may paalala, may pananakot, may bagay na laging humihila sa akin pabalik. At dun ko naintindihan, hindi pala lahat ng bagay at sitwasyon na mukhang kontrolado mo, hawak mo talaga. Sa bawat araw, ginagawa ko ang kailangan kong gawin. Walang tanong-tanong. Walang rekla-reklamo. Kaya nga, minsan mas malaki talaga ang kinikita ko Pero habang tumatagal, napapansin kong bumibigat din ang pakiramdam ko. Hindi pisikal, kundi sa loob. Parang unti-unting napapagod at naglalaho ang kaluluwa ko, Mama Mia. Sa kabila ng ingay ng mundong ginagalawan ko, may mga gabing tila nilalamon ako ng katahimikan. Yung tipong nakahiga ka lang, nakatingin sa kisame, at dun bumabalik sa isipan ko ang lahat. Ang baryo, ang mukha ng pamilya ko, ang mukha ng dating ako. At minsan napapaluha na lang ako nang hindi ko namamalayan. Isang gabi habang mag-isa ako, tinanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ka ba dito, Leia? Wala akong sagot na nakuha. Na para bang wala talagang sagot sa tanong na yon. Pero alam kong hindi ito panghabang buhay. Hindi pwedeng ganito na lang ako. May limitasyon ng lahat. Kahit nga siguro ang pagtitiis, kahit ang pananahimik. At isang araw narating ko nga ang limitasyon ko, Mama Mia. Isang araw pagising ko, hindi ko na kayang bumangon. Hindi dahil may sakit ako, kundi dahil ayaw na talaga ng katawan ko. Pagod na ako. Hindi yung tipong pahinga lang ang kailangan, kundi yung klase ng pagod na galing sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Kasabay ng pagod ay may takot. Hindi ko alam kung saan galing ang takot na yon. Pero ramdam ko siya. Paano kung hindi na talaga ako makaalis dito? Paano kung dito na lang ako hanggang sa mamatay ako? Paano kung hindi na ako makakabalik pa sa dating ako? At sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon ng pananatili ko dun sa bahay na yon, nakaramdam ulit ako ng takot.
Isang gabi kinausap ko na talaga sila. Gusto ko nang umuwi. Sabi ko. Diretso ang pagkakasabi ko nun. Walang kaimo-emosyon pero sa loob ko, sa totoo lang nanginginig ako. Tumingin sila sa akin. Parang tinitimbang ang mga sinabi ko. Sigurado ka? Tanong ng lalaki. Tumango ako. Oo. Pagod na kasi ako eh. Hindi sila sumigaw, Mama Mia. Hindi sila nagalit. Sa halip, nagulat nga ako sa reaksyon nila. Parang naiintindihan nila. Okay, kung yan ang gusto mo. Nagulat talaga ako. Hindi ko inaasahan na papayagan nila ako ng ganun kadali. Pero sa loob ko, hindi naging madali ang lahat ng dinaanan ko para makarating sa puntong yon. Siguro Mama Mia, kaya nila ako pinayagan ay dahil bawing-bawi naman sila sa akin. Marami na silang kinitang pera sa akin. Pagbalik ko sa amin sa Samar, parang bumalik ako sa simula. Pero alam kong hindi na ako yung dating Leia. Pagdating ko sa bahay ay sinalubong ako ng pamilya ko. Leia! Ang saya ng boses ni Mama. Ang yakap niya, ang ngiti ni Papa. At doon ako tuluyang napaiyak. Hindi ko napigilan. Lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng tinago ko bumuhos sa iyak na yon. Nakita kong bago na ang bahay namin. Maganda na ito, hindi na ito gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy na luma, bulok, at hindi rin gawa sa yero. Tinanong nila ako kung bakit ako umiyak. Hindi ko sinabi ang lahat. Hindi ko kayang ilahad ang lahat. Namiss ko lang po kayo. Okay na po ako ngayon na nakauwi na ako pagkatapos ng maraming taon. Sabi ko lang. At tinanggap nila yun. Walang tanong, walang panghuhukay, panguusig kung ano talagang naganap. Puro pagmamahal lang ang pinaramdam nila sa akin. Mama Mia, malaki-laki na rin talaga ang naipon kong pera dahil sa ilang taong kong pagtatrabaho doon. Napag-aral ko na ang mga kapatid ko. May isa na ngang naging engineer. Yung pangalawa naman na sumunod sa akin ay malapit nang maging nurse. Ang bunso naman ngayon ay nag-aaral para maging isang teacher. Sa bawat tagumpay nila, may kirot sa puso ko pero may saya na rin. Unti-unting nagsimula akong bumuo ng panibagong buhay. Nagtayo ako ng maliit na negosyo, grocery at bigas. Mama Mia, nagtayo din ako ng isang maliit na farm. May inaalaga ang mga hayop. Sama-sama kaming lahat na nagtutulungan. Kasi yung kapatid kong engineer ay tumutulong na rin sa amin. Simple lang ang buhay ko pero totoo. Hanggang sa dumating siya sa buhay ko. Isang lalaking hindi ko inaasahan. Isang engineer din, kaibigan ng kapatid ko. Tahimik siya, mabait, at totoong tao. Sinabi ko sa kanya, hindi magandang nakaraan ko. Hindi ko na dinetalye pero sapat na yon. At ang sagot niya, Mama Mia, hindi na importante kung sino ka noon, kundi kung sino ka ngayon. At doon ako unang naniwala na pwede pa pala akong mahalin. Sa unang pagkakataon wala ng camera, wala ng role-playing, wala ng acting-acting, wala ng takot. Ako lang at siya at pagmamahal na totoo. Hindi ko maitatangging napakadilim ng nakaraan ko. May mga gabi pa rin talaga na bumabalik ang mga yun sa aking alaala. May mga sandaling napapaisip pa rin ako, paano kung hindi ko pinasukan ang mundong yun? Pero kapag tinitingnan ko ang pamilya ko ngayon,
ang buhay namin, ang kapayapaan. Napapangiti na lang ako. Ako si Leia, isang babaeng naligaw, nasaktan, nawalan ng sarili, pero sa huli ay nakabalik naman. At kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko, yun ay hindi hadlang ang madilim na nakaraan para magkaroon ka ng maliwanag na kinabukasan. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Leia. Sabi nga nila, ano sabi nila? Sabi nga nila, ang choice ay para lang sa may pera. Ang choice para lang sa mayaman. Para lang sa kayang bumili nito. Hindi natin may tatanggi na may ginawa nga talagang hindi maganda itong si Leia. Hindi natin may tatanggi na may ginawa siyang imoralidad. 'Di ba? Kasi ganun naman talaga nangyari Pero sa totoo lang, hindi naman sa kinakampihan ko siya. Pero para sa akin, mas pa tong si Leia. Kasi yung ginawa niya, pinagkakitaan niya, itinulong niya sa pamilya niya. Samantalang yung iba dyan, umaano na nga sa may mga asawa na, may mga karelasyon na, tapos sila pag gumagastos, hindi pa sila, 'di ba? Yung alam nila na may karelasyon, alam nilang may asawa, pero sila pang gumagastos, wala silang nakukuha na kahit na ano. Parang naku-question mo, bakit ganun? 'Di ba? Parang walang rason. Pero anyways, so much salute sa iyo, Leia. Maraming salamat sa napakagandang kwentong ibinahagi mo sa amin ngayong araw na ito. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, thank you so much po sa inyong lahat. Naku, maraming salamat talaga. Please like and share nitong kwento ni Leia na kahit may madilim na pinagdaanan napaka-wholesome naman talaga ng pagkakakwento, 'di ba? Maraming salamat din sa ating mga suki na mga tagapakinig, sa ating mga members. Maraming thank you sa inyo. Hello ako sa ating mga members, ang pinakabago na si Abdullah Wahab. Maraming salamat. Christina Aure, Marlia Guiana, Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky, maraming thank you. At syempre kay Cutie Hot Mom of Shop and Style, maraming salamat. Ayon, sa mga naghahanap dyan ng mga legit na mga produkto, na mga magagandang quality, visit nyo na po ang Shop and Style. Ang link ay nasa ating description box below. Hello, ako kay Teresa Rhodes. Maraming salamat, Ma'am Judith McGovern. Mamita Kulayja, maraming thank you sa pagmamahal at pagkikinig. Hello din sa ating tagapakinig na si Leo J. Go. Maraming salamat kay Jerome Lee Saveliano. Hello din kay Encon Signa Monralban from Riyadh. Hello din kay Gladys Bakbak. Maraming salamat. MJ Inki Aliera, kay Ernesto Lapaz, Gemma Kalibayan, maraming salamat. April Bautista, thank you very much. Lynn Gausin, Anasita Espileta, maraming salamat. Ana Jane, thank you. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin, yung mga hindi pa natin nabati, baka sa susunod nating kwento, kayo na po ang babatiin natin. But for now, nako, medyo muna tayo. Mag-goodbye na muna tayo. Kung may sarili kayong kwento, please wag mag-hesitate, like and share this video at mag-email po kayo. Ayan po ang ating email address, mamamia cdo0317@gmail.com. My name is Mama Mia. I love you. Bye! Ingat!